Mamaya. Okay. So take note, pag nag-prune po tayo sa mangga, andito na ba lahat? Parang parlor, parang babae ito, pinapaganda natin siya para bubunga siya ng maganda. Okay? Sige po. Sir, medyo halos makapal pa. Pwede bang tanggalin? Pwede pa. Yan na maliliit. Yeah, pwede pa. Yung mga maliliit na yon, pwede mo pa siyang i-alisin yon. Yung mga disease, yung mga namamatay na sanga, para malinis na talaga siya. At saka yung inoculum ng disease mo, makukuha mo na rin. Okay? Sige po. Ang challenge na dito, magandang gamit yan. Opo. Pero kung titignan mo, yung para sa height management tayo, Okay. baka kailangan natin ng, wala pa kang ginagamit. May lifter tayo, pero I don't know, sino bang nag-design nun? Yung Filmec? Ang Filmec, merong design nun. Pero advisable lang siya sa flat area na tulad dito. Kasi meron tayong mga manggahan na slopey, so hindi mahirap siya i-maneuver. Opo. So, mainam pa rin kung medyo slopey yung area natin, bulo-bulo na tayo muna. Bulo-bulo na muna. O, itak-itak. Ayan. Dati yung puro malaki yan. Opo. Pero very dangerous. May yung naka-chainsaw yung akyat. Oo. Madalang naman yung ganun dito. Si Eugene, pero meron kayong maliliit na kita ko doon sa Guimaras noon. Yes, sir, ano ba May ang tawag handy doon? na unit. Boris pa ang tawag doon, sir. Ginagamit yung mga pag umaakit talaga ng puno. O yun. Merong handy na Top-handed siya. Tapos 12 inches lang. So balance yung bigat niya. Kaya kaya mo siyang i-operate ng isang kamay. Ayun, mga So ganun, sir. parang konsepto niya is parang itak. Di ba pag nag-itak tayo, nakahawak tayo sa ginagano natin. So sa kanya, hindi ka na magaganon, chainsaw na. Pero may gas yan. Gasolina. Di gasolina, sir. May di battery din, sir. Ito tingnan nyo, hindi siya sikip dito, tumubo pa. So ito losses na ito ng mangga natin. Yung nutrients na dapat pupunta sa mga importante na mga sanga, itutubo niya dito. So sayang pa yung nutrients na dapat pupunta sa dito tutubo pa siya. So dapat nasa junction talaga siya. Sagad sa Oo. talaga, sir. Unless na gusto mo na tutubo pa siya, na halimbawa itong sanga na to, gusto mo mag-create siya ulit ng bagong canopy, puputulin mo dito para ialam mo na dito na ulit siya tutubo. So depende sa purpose mo pa rin. Okay. So, ibig sabihin ito mali yung pagkaputol nito. Probably. Alam mo na. Ngayon alam niya na. Oo. So dapat close siya sa corner para wala nang chance na tutubo pa yung water sprouts. Kasi ito, energy spending pa to ng puno natin. Pero wala na siyang Wala na siyang silbi. Oo. Kasi lilim na talaga siya. Pasubok nga akong Sige, i-demo natin for pruning. Take note, pag nag-prune po tayo, tingnan muna natin yung total status ng puno. Una natin tandaan, dapat well-balanced yung mangga natin. Pero kung bagong tanim po ito, tingnan na natin na dapat may 1, 2, 3 na distribution yung sanga para yung tubo niya balance. 2, 3, 4, 5, pag ganon. Para yung canopy niya paikot. Di ba? Pero pag ganito na, pag malalaki na, tingnan na natin, yung number 1 natin na consideration is dapat yung mangga natin ay matatamaan ng araw. Kasi take note, yung mangga natin, especially yung Carabao Mango, is a terminal bearer. Meaning, nasa dulo yung bunga. May nakita ba kayong bunga sa loob? Kukonti. Meron kukonti. Pero mostly, yung bunga ng Carabao Mango natin nasa labas. At yun ang magagandang
bunga. Crown bearer. Oo, terminal bearer yung term doon. Okay, pag nag-prune po tayo, tingnan natin na kahit na sa loob, ma-strike ng araw. Kasi pag mainitan dito sa loob, mainit yung kondisyon, yung insect pest, yung mga insekto, hindi conducive yung pag-stay nila dito. Hindi sila lalagi dito. So kung may sikat ng araw, kukunti yung pest population mo sa loob, kukunti yung disease infection sa loob. Kasi yung environment, balance lang, hindi halumigmig. Hindi siya, kung maulan, hindi masyadong humid sa loob. Kasi pag walang init, dito, mataas yung humidity, mataas yung infection, mataas yung population ng insekto natin. So, see to it na may pumapasok na init sa loob ng canopy. So, anong gagawin natin? I-prune natin, putulin natin yung nasa gitna na sanga. Para pag 12 o'clock, yung araw, mainitan dito at yung mga sanga, magiging matigas, matibay, yung ng term matibay. Pasensya na kasi iligay nun. Iligay nun po yung dialect namin. So, matibay yung sanga. So, hindi siya mabiyak pag may bagyo, mga ganon. So, pag ganito yung kondisyon, pwede rin, tanggalin natin buo. Para walang problema. Okay. Sige, pero as long na namumunga pa siya, isito it na dapat may opening sa gitna. So saan banda ang puputulin natin? Para ma-open. O yun, ito, sayang kasi ito, may mga sanga pa dito. So yung sanga lang napupunta sa gitna. So yung itong sanga na to, ito yung isang sanga, may bunga, wala. So, dapat putulin natin. Okay. Saan, sir? 1, 2, 3. Ang ika-4 na sanga. 1, 2, 3, 4. Yung ika-4. Yung abot? Abot po. Yung sanga na pag ganito? Apo. Okay, technique pag nagputol. Dito muna tayo sa ilalim mag-start. Pag nagputol tayo, especially pag malalaki, halimbawa, ito puputulin natin. Asaan ba? Ito puputulin natin. Ito. So di ba pag putol natin, mabibiyak ito? So, pag pinutol natin na diretso dito, ang biyak niya hanggang dito yan. So may tendency na mabiyak hanggang dito, di ba? So kung mag-cut tayo ng malalaking sanga, dapat mag-cut muna tayo dito sa bandang bibiyakan na ng konti. Tapos i-ano natin dito sa kabila para pag nagbiyak siya, tuloy-tuloy. Hindi siya bibiyak na hanggang dito. Okay? Try natin. Sample. Sige. So dito muna, sir. Yan, sir, yan. Tapos pag ganun, paslant. Yan. Okay. Okay? Sige. Si Sir Eugene yung magde-demo. Yan na natin. Masyado mahaba na. O pwede ay paigsian. So gawin ng konting initial cut dito. Tapos iano natin dito sa kabila. Tuloy-tuloy na po siya. Kung malalaki talaga yung sanga, pwedeng putulan natin dito and then pag ganon, para parang may biyak siya ng konti. Yung tutumba ng malalaking puno, di ba? May parang may sugat muna na parang paganon, pa-angle at tapos iputulin dito para yung biyak niya kung saan siya matutumba, doon din yung natin, yung cut na initial. Okay? Makukuha mo si Eugene. Sige. Okay, sige po. Sige, try natin. Marami ka pa naman. Kasi sa amin din po, tiniteknik namin, pag mga ganito, para hindi siya masira. Di ba, halimbawa, ito yung target yung naputol. Okay. So, puputulin muna natin dito. O, pwede din. Yung, Hindi siya mabigat. yung... Pero ganun pa rin yung technique ni sir. Gagatlaan. Para kung sakali mabiyak, hanggang dito lang siya. Tama din. Oho. So, tapos saka natin sasagad para yung bigat niya wala. Okay. Opo. So, testing. Charles.
May demo. Hindi pa naman po na. Yon. That's the technique. Para po, yung purpose nito, para yung water spout hindi natutubo. Kasi pag may naiwan doon na konting saga, tutubo yung water spout. So another pruning activity ka ulit. So kung ganito kalaki, much better pag tag-ulan, especially pag tag-ulan, pipintahan ito ng pintura. Yung yung water base. Oh, yung water base. Kung wala kayong pintura, pwedeng used oil. Para lang matabunan yung wound na na-create natin doon. Okay? Sige. So next. Ayun na, yung sa gitna, kung pa pwede kakayanin, kaya ba? Saan dyan, sir? Ayun yung pang-apat, sabi ko. Ito po. Asan ba yun? Hindi ko makita. Yung dito sa kabilang sa Eugene. Dito sa kabila. Yung sa kabila. Yung pumupunta sa gitna. Yung pumupunta sa gitna. Yan. Ayan, sir. Ito, sir. Dito sa kabila. Ah, ito. Yan! Yun, lahat ng sanga na yun. Yeah. Yung dalawang magkasunod, sir. Isa lang. Naipit. Naipit. Tawa mo na. Nahugot.